For this episode ng ating motovlog series ay pag-uusapan natin ang isang motor na matagal ko nang gustong bilhin o masubukan man lang. I recently went to the beautiful island of Siquijor and we are renting a Honda Giorno, yes, para dalhin tayo sa lahat ng lugar na gusto kong puntahan sa isla na to. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang full experience ko with a Honda Giorno. Less likely a full review but more on first impressions. At hindi lang ito basta short ride. Ginamit ko siya ng 2 days roaming around at na-loop ko pa ang buong isla ng Siquijor. Tara, join me for a ride. Let's go! Sa loob ng 2 araw na pag-iikot ko sa Siquijor, from coastal roads, paakyat na bahagi, hanggang sa mahabang stretch na open road, sobrang smooth ng takbo ng Honda Giorno. As in, napaka-relax ng makina, refined ang andar, at hindi ka mabibigla sa throttle. Very laid back ang character niya. Hindi siya aggressive, hindi siya makulit. Relax lang. Yung suspension niya ay well-tuned para sa character niya. Sa handling naman wala akong reklamo, very easy at relaxed na ergonomics. Pasensya na kayo sa paulit-ulit kong paggamit sa term na relax. Kasi sa totoo lang, gano'n naman talaga. Either relax or smooth. Pero wag niyong maliitin. Within its category, kaya niyang sumabay. Kaya niyang mag-cruise ng steady, kayang mag-maintain ng speed sa open roads ng isla. Hindi ka mabibitin sa performance lalo na sa mga straight sections. Ramdam mong balance siya, chill pero capable. Ngayon, ito ang pinaka-impressive para sa akin. Fuel consumption. Sa loob ng 2 araw, day 1, nagkarga ako ng 100 pesos at halos naikot ko ang buong isla ng Siquijor. Day 2, nakapagkarga ako ng 150 pesos at naikot ko ulit ang isla. Pero ang nakakagulat, ang dami pang natirang fuel pagkatapos. Hindi pa siya ubos, meaning sobrang tipid talaga. Sa total na 250 pesos, ay pwede ka na nitong dalhin sa buong isla sa loob ng 2 araw. Para kang naka-budget meal pero premium ang experience. Alright guys, day 2 natin sa ating motovlog dito sa Siquijor Island. And yan, nandito si Giorno natin. Alam ko nakikita nyo na to sa reviews pero titingnan pa rin natin. So ito yung dash niya. So yung dash niya is katulad ng click, same, you have that Honda emblem. Tapos meron siyang magandang quality yung switch na ginawa nila dito. Lalong-lalo na tong kanyang horn switch. Hindi siya yung maganda yung feedback, premium yung feedback ng horn switch niya. Tapos yung kanyang turn signals, quality talaga yung Honda. Maganda gumawa yung Honda. Dito merong slot, katulad ng horn switch dito, pero ito siguro pwede nyong lagyan ng ibang switch, hindi ko alam. Pero merong slot dyan, hindi ko lang alam para saan, pero potential na pwedeng lagyan niya ng, let's say, slot for mini driving light. I'm not sure, pero meron tong nakaabang na slot. Yan, side mirrors niya, maganda sana kung round, pero okay na rin. Di ko alam kung stock ba to na side mirror niya, pero okay na din. Yung headlight niya, yun yung napaka-poging tingnan ng headlight. Classic na classic. Tapos paganto, you have that Honda logo here. Tapos yan, merong chrome design. Siguro pinalitan na to ng carbon nung may-ari. Hindi ko alam kung stock to, pero feeling ko hindi to stock. Yan. Turn signals niya, malapad siya, medyo malapad yung dito. Pero napaka-smooth, grabe. Tapos maganda yung ginawa nila dito sa niya, para sa OBR. Yan.
Maganda yung feedback din. Tapos yun, yung kanyang stepboard, exhaust niya, ganyan. Tapos napakaganda, pogi lang siya talaga tingnan. Tapos napakalapad ng seat guys. Ngayon yung seat oh. Napakalapad. Dito pa lang sa OBR. Di ko madangkal. Napakalapad talaga. Sa Sniper, mga ganito lang eh. Napakaiksi. Yan, napakanipis nung sa Sniper. Pero dito napakalapad. Tapos, yan. Napaka-wide ng seat niya. So, panalo ka dito. Long ride, panalo to. For long ride. So, patuloy tayo sa biyahe. Tingnan natin yung ibang lugar. Let's go. Pero, yan. Ito nga pala, glove compartment. Tapos, yung kanyang susian dito. Tapos, ito meron tong ano. Basta. Galing. Sa comfort naman, sobrang swak sa long rides. Relaxed ang riding position, hindi ka nakayuko, hindi masakit sa likod, wide seats, kahit buong araw kang nakaride sa hindi ka agad mapapagod. Tingnan nyo rin to guys. Napakalalim ng U-box nito. Kasya actually yung luggage ko dito or yung isang bag ko. So napakalalim ng storage. Grabe yung storage dito guys. Sulit na sulit. Yan. Tapos paggas na rin tayo mamaya. So tuloy natin yung biyahe natin. Let's go. Hindi ito yung motor na pangkarera. Ito yung motor na pang-enjoy. Yung tipong slow mornings, sea breeze, sunset rides. Pero kung kailangan mong sumabay sa takbo ng kalsada, kaya niya. So sa experience ko sa kanya ng 2 days, ito lang masasabi ko. Laid back ang personality pero hindi ka iiwanan sa ere pagdating sa performance. I fell in love with the Honda Giorno noon pa, nung unang lumabas ang mga larawan at videos nito sa internet. Ngayong na-experience ko na siya ay gusto ko nang magkaroon ng Giorno. Kaso nga lang wala pang budget. Pero sana I could get one bago pa ito mawala. Hanggang dito na lang muna yung episode natin. Let me know your thoughts in the comment section. Or kung may tanong kayo, type nyo lang. At sa mga owners ng Giorno, pa-comment nyo naman yung experience nyo. Siya nga pala, shout out to Sikihor Kings Motorbike Rental Services sa seamless transaction and made it possible for me to rent a bike, especially the Honda Giorno. Thank you so much for watching. This is your boy Muhayag and see you on the next video.